Okay, mapagpalang araw sa inyo lahat at itong muli ang inyong Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Nyigas. Ang sabi niya ay, Sir, tanong ko lang, sana, halimbawa po, hinold up yung bus tapos merong sibilyan na meron dalang baril na nasa loob ng bus na hinuhold up. Pwede ba niya barilin ang holdupper pero meron license ang baril niya at PTC? Sana po magawa ng video. Salamat po. Okay, so baka may magsabi na naman diyang hindi tayo abogado, pero babasa tayo ng batas. Kung ano yung nakalagay sa batas, babasahin lang natin. At magtanong rin kayo sa abogado. Okay, dahil babasahin ko lang ito, wala naman nagsabing nagbabawal sa batas. At yung mga hindi naniniwala dito sa Google, ay hindi ko nasakop yun. Magtanong kayo sa abogado. Yun pa rin ang ano ko. Basta babasahin lamang natin ito kung ano. At para maunawaan din natin kung ano ang gagawin natin kung sakaling nakaranas tayo ng ganito. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga video. Malapit na po tayong maging 48K na mga subscriber dahil yan sa inyong pag-share ng ating mga videos. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues. Okay, at ang ating revenues ay itinutulong natin yan sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na ating tinutulungan. At maraming salamat din sa mga nagpadala dyan sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili na ang baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo may paabot na tulong para para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Pisa America ng Virginia, USA. At marami sir kayo natutulungan. Okay, so sa katanungan ni Nyigas, halimbawa sa akin na nangyari, alam naman natin na ang mga holdupper ay armado yan at handang pumatay. Yan ang katotohanan dyan. So, ano ang sinasabi ng batas? Ang sabi dito ay in the Philippines, ito tinanong natin kung pwede pa nating barilin yung armadong holdupper kung tayo ay nasa public place o nasa bus. Ang sabi ay, in the Philippines, you can use firearms to shoot an armed robber in public place. Kahit tayo nasa public place, kung yung magnanakaw o yung armed robber ay kahit tayo nasa public place, nasa bus. At may video na rin tayo na pwede rin nating gamitin pwede rin nating barilin yung kriminal kung nangyari sa ating harapan. Pwede nating ipagtanggol ang sinuman. Halimbawa, nakakita tayo ng isang tao na sinasaksak, pinapatay sa mismong harapan natin kitang-kita natin in our presence. Pwede natin siyang barilin. Yun ang nakalagay. Pwede natin gamitin yung self-defense. Okay? Parang katulad rin ito dito. Ang sabi dito, including public transportation. O yung bus, including, kasama yung public transportation. If you can prove, kung mapapatunayan mo, you were acting self-defense. Sa self-defense pa rin ito, papatak Self-defense pa rin. Kung mapapatunayan mo na ang ginagawa mo yung self-defense dahil armado yung magnanakaw. However, pero successfully claiming self-defense in the court requires meeting strict legal requirements. Pero patutunayan mo yan sa korte, siyempre. Self-defense, may mga requirement. And you will likely face an arrest. Parang ang mangyayari dyan, ikaw ngayon ay you will likely face an arrest and likely legal process to prove your case. You will likely face an arrest and a likely legal process to prove your case. Okay, so yan ang mga ito ang mga legal consideration. To be absolved
of criminal liability para ka ma-absorb ka sa criminal liability, yung 3 elements pa rin ng self-defense. As sabi ay, as outlined in the revised penal code, must be proven unlawful aggression. May lawful aggression. Okay, yung pang-hold up, isa na yung unlawful aggression na yan. Sa aking palagay unlawful aggression na yan. Lalo kung nakatutok ang patalim o baril sa inyo. Wala naman ang hold up na na hindi nanunutok. Lalo ko sa mga bus. Armado yan. There must be an actual, imminent, serious, and unlawful threat to your life, body, or personal safety. An armed robber, demanding, yung armadong robber ay demanding property generally meets this criterion. Yun na, yung kung armado siya, ay meets na yung criterion. Ibig sabihin, pwede na yun, criterion. Especially, lalo na if they are threatening death or grave bodily harm. Malaki ang threat nun. Pwede mong barilin na. Sabi mo naman, lisensyado yung baril at saka may permit to carry. Reasonable necessity of the means employed. Ito pa yung pangalawang ng self-defense. The force you must be reasonably necessary to prevent or repel the aggression. Yung pwersa mong gagamitin ay reasonably na at kinakailangan para ma-prevent o mapigilan yung aggression. Yun ang pwersa mong gagamitin. Using a firearms against an armed assailant is generally considered reasonable. Yun. Pwede. Using sabi dito, using firearms, ang paggamit ng baril sa isang armadong assailant ay generally considered reasonable. Reasonable na yun as the means are proportionate to the threat. However, this depends and when the threat is no longer imminent. Pero kung yung threat ay hindi na imminent, ay may problema. Halimbawa, pagkatapos mo magnakaw, tumatakbo na yung magnanakaw, saka mo binaril, dapat nung akto, sinabayan mo na. Yun ang hirap sa ating batas Pag wala na yung threat, wala ka ng habol. Ikaw na makakasuhan. May napanood ako nun sa balita Inintay muna niyang bumaba yung 3 holdupper. Nasa basya. Sa kanya ngay binanatan sa hindi ko alam kung anong nangyari na doon. Wala nang imminent danger doon sa tingin ko. Hindi ko lang alam kung anong nangyari doon. Pero ito lang ang masasabi ko, kalimitan sa mga holdupper pag napatay, hindi na nagdidemanda. Hindi na naghabol yung mga holdupper. Yun ang pagkakaalam ko diyan. So yun, ang dito, reasonable means imminent, the robber run away and cease to be a threat. Run away na, hindi na siya threat, ibang usapan na yun. Ibang usapan na. Ito pa yung sinasabi sa ito na naman yung ni Mr. Chris. Yung unang turo ko, ang kasi sabi dito, reasonable necessity of the means employed. The force you use must be reasonably necessity to prevent. Okay. Kasi nung nagturo ako nung 22, nababarilin kung saan mo patatamaan ay body, head. Chest, head. Sabi niya, nagbago na ang hip ng hangin. Ang turo mo nung dati ay sa paa babarilin. Hindi mo kasi alam mo yung caliber na ginagamit. Ang turo ko dun sa caliber, kung yung natatandaan, kung 50 caliber yan, kahit sa paa mo, pwede mo nang barilin yan. Sa paa lang muna. Bakit? Gugulong na yan Mawawala na yung threat pag tinamaan mo yun sa paa. Yun ang kasi nga ang sabi dito ay ang sabi ay using a firearms against an armed assailant is generally considered reasonable as means proportionate. Proportion nga
ay 22 lang yung baril mo. Sa paa mo papuputukan? Kung ano, sentido común. 22 nga lang yung ating topic eh. Ituturo ko pa sa shooter ko, sa paa mo lang putukan. 22 lang yung baril mo, paa mo na. Ngayon, kung ang baril mo ay 45, 50 caliber, kahit sa paa mo tamaan yan. Kung kaya mong tamaan sa paa yan. Kasi ang sabi naman dito yan eh, to prevent or repel it. Pwede na yun. Gugulong na yan eh. Mas ano yun eh, mas katanggap-tanggap sa korte yun eh. Kasi yung overkill minsan sa atin, nabubutasan pa. Oh. Kaya yan ang sinasabi dito, kinakailan balanse. 22 lang yung baril mo. Sa paa mo pa pupuntoryahin. Eh di, armado yung kalaban mo. Tirahin mo na. Pwede mo na mapatayon. Kung may threat sa buhay mo, may threat na nga sa buhay mo, sa paa mo pa papatayin, sa paa mo pa patatamaan, armado pa. Eh kung ang baril mo ay 45 o 50 caliber, pwede sa paa. Gugulong na yun. Titilapon na yun. Ayun ang mga ano yun, napapanood ko, nababasa ko sa napapanood ko sa mga video, yung mga ano ng mga pulis, karanasan ng mga pulis. Pwede na yun. Reasonable necessity. Oh. Eh kasi nga, hindi alam kung paano gamitin ang baril. Kaya sabi ko nga, dapat alam natin gamitin ang ating mga baril. Kung 22 lamang yung ating mga firearms, aba, ay magsigurado ka na. Mahina na nga ang stopping power niyan. Hindi mo mapapa-stop yan sa sa paa lang. Eh yung 45, 50 caliber, malakas ang stopping power noon. Pag tinamaan sa paa yan, ang tinamaan kasi ng 45 at saka 50 caliber, nahihiya ng bumangon. May naano nga ako, napanood ako sa video sa ng Police America. Yung tinamaan ng yung kanilang hinahabol, nakipagbarilan. May tama na ng 357 sa tiyan. Nakipagbarilin pa sa kanila, na inubos pa yung magazine ng baril nung kriminal. Pero yung tinamaan ng 45, ay wala. Hindi na nakaganti ng putok. Yun ang stopping power na inatawag. So, kung yun ang baril mo, ay kahit saan mo patamaan yan, pwede sa paa yan. 45 yung baril mo eh. Oh. Hindi na yan hindi na makaka-retaliate yan. Pero kung 22, ay, siguraduhin mo na sa vital points na. Okay? Kaya sabi ko, bakit daw yung unang turo ko ay sa paa, tapos yung pangalawang turo ko ay sa ulo na. Ay, yung unang turo ko ay high caliber yun eh. 50 caliber, 45 caliber. Ay, yung padalawang turo ko ay 22 caliber. Ay, na. Utak. Gamitin. Firearms instructor ka, hindi mo alam. Okay, practical. Lack of sufficient provocation. Ay, di siyempre, hindi naman tayo nagpo-provoke. Pasahero tayo eh. Pasado na ito. Hindi naman tayo nagpo-provoke. Baka sinabi ba natin, hoy, uldapin mo ako. Hindi naman. Ito yung practical legal implication. Legality of carrying guns. Dapat legal yung iyong baril. Carrying a firearms in a public places include public transportation requires a specific permit to carry outside residence, PTC4. Without this permit, you could face illegal possession of firearms charges regardless of whether you use it in self-defense. Kaya sabi ko, wala tayong kalaban-laban pag tayo ay walang lisensya ang ating mga baril. Kahit ginamit mo sa self-defense, bagsak ka sa illegal possession of firearms. Ito ang burden of proof. You bear the burden of proving that all elements of self-defense were present. Yun. Patutunayan mo na self-defense talaga yung ginawa mo. The incident will be investigated by the police and you will subject to arrest and formal charges which can lead to long and costly court battle. Matcha-charge ka pa rin. Kasi sabi, nagtanggol lang sa sarili, na pa sa korte.
hindi naman pagkatapos nun, napatay mo yung holdapper, umuwi ka na, hindi, dadaan ka pa rin sa sa masusing investigasyon. Hahanapan ka pa rin ng madadaan ka pa rin sa court battle. Kung hindi bali, buhay ka naman at nailigtas mo yung mga ibang pasahero. No, kisa sa naman sa ikaw ay namatay doon. Talagang tatayo mo na yung buhay mo doon. Hindi bali, magiging bayani ka pa niyan sa bandang uli kung tama ang iyong ginawa. Proportionality, ito. Using deadly force to protect property alone. Ito. A small amount of cash is generally considered proportionate or justifiable unless your life was also in danger. Kahit pa ang ninanakaw lamang niyan ay manok, pero nung iyong sinita, sinugod ka. Manok lang ninanakaw nun. Halimbawa, huwag mong nakawin yung manok ko. Pero sinugod ka. At siya ay armado. Self-defense yun. Pero kung wala naman danger, binitawan naman yung manok, kahit pa dinala niya yung manok, at hindi ka naman niya sinugod, wala namang life threat, ay hindi mo pwedeng barilin. Bakit? May barangay. Dadaan muna kayo sa barangay. Kapitan, ninakaw yung manok ko. Baka naman sabihin, bakit mo binaril? Ninakaw yung manok ko, binaril ko na. Hindi pa pwede yun. Ang sabi niya, proportionality, witness testimony. Having impartial witness can be crucial on corroborating your claim of self-defense. In summary, while the law provides for the rights to self-defense, exercising that right with firearms in the public setting involves significant legal risk and requires the ability to prove your action where necessary and proportionate to the threats. Okay, ito pa ang hilig sa batas natin. Talagang ipagpipilitan na tama ba yung ginawa mo? Kahit pa yun ay kriminal ang pinatay mo, tama ba yung ginawa mo? Proportion ba yung ginawa mo? Na-prove mo ba na may ang buhay ninyo o ang buhay ng katabi mo, ang buhay mo ay nasa panganib? Ipoprove mo pa rin yan sa korte. So yan ang batas natin. Kaya bias ang batas. Okay, iano mo pa rin yan. Nagtanggol ka sa sarili mo, dadaan ka pa rin sa masusing investigasyon. Yun ang katotohanan dyan. So, kung kayo nalalabuan pa sa aking binasa at paliwanag, nandyan, may abogado tayo. Marami tayong abogado dyan. Hindi ako abogado. Itanong din ninyo sa abogado yan kung tama ba itong binasa ko na ito. At maganda na rin yung may alam tayo. Hindi tayo baril ng baril. Okay? Baka may bigla sumagaw ng, hold up ito! Wala pa namang wala pang threat, may sumigaw lang. Benaril mo na kagad. Wala pang threat, sumigaw pa lang . Malay mo kung yun ay it's a prank. Hintayin mo muna na maglabas ng armas, tutukan kayo, saka mo tsambahan, tsimpuhan mo. Siyempre, armado yun, di may threat na sa buhay mo. Okay, at sana may natutunan tayo dyan. Okay, magtanong pa rin tayo sa abogado ha. Binasa ko lang ito. Yung iba dyan, di naniniwala dito sa binabasa ko. Bahala kayo. Kanya-kanya diskarte yan. Okay, tingnan na lang natin yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged. Okay, welcome sa ating baser. Okay, shout out kay Ragperns, meron kang 92 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy, meron kang 36 engagement. Shout out kay Alfred Mulihar, 41 engagement. Shout out kay Daniel De Guzman, meron kang 16 engagement. Shout out kay Chris S, meron kang 54 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Halagang 40 pesos, buy one take one na. Masarap ang burger dyan. At pwede kayo magpa-deliver. Maraming pagkain pa dyan na pwede kayong orderin. At matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong masisip, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. 24/7, bukas yan. Kahit brown out, meron yan generator. Okay, God bless. Thank you very much.